Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Prison na napalabas noong 2017. Ito ay patungkol sa isang lalaki na sinadyang magpakulong sa isang bilangguan para lamang mahanap kung sino nga ba talaga ang pumatay sa pinakamamahal niyang kapatid. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang isang negosyante na nabunyag na nagkasala dahil sa di pagbabayad ng buwis at sa pagplano nito ng pagtakas ng Korea bago siya matagpuan ng pulis, ngunit bigla siyang tinusukan ng droga ng 3 taong nakamaskara sa mukha na nagpakilala bilang mga bilanggo sa piitan ni Song at kasapi ng isang gang na pumapatay ng mga tao para lang sa pera. Kinabukasan, natagpuan na patay ang negosyante dahilan na na-overdose ng droga at ang kaso ay isinara dahil walang sospek sa pumatay sa kanya. Sa parehong oras ay nakita natin si Song na isang dating pulis na nahatulang sa pagbabago ng mga ebidensya at pangungutong ay nailipat din si Song sa isang bilangguan. Dahil sa kanyang agresibong personalidad, siya ay may nakapagsimula kaagad ng gulo matapos niyang makababa ng boss. Walang kaalam-alam si Song na ang bilangguang pinapasukan niya ay pinamumunuan ng mga gang, at sa gabi ay binubugbog at sinasaktan siya ng kanyang mga kasamahan sa selda at patuloy na pinapahirapan. At sa bandang huli nga ay natuklasan niya na ang kanyang mga kasama sa selda ay pinamumunuan ni Chang Hil, isang leader ng gang na si Song mismo ang dahilan kung bakit nasa kulungan ito noong siya ay isang ganap na pulis pa. Inihiya ni Chang si Song, ngunit patuloy pa rin itong tumatawa na nagudyok kay Chang na tanggalin ang nakatikip sa kanyang mga bibig. Nang gawin niya ito, kinagat siya ni Song sa leeg at nagsimulang magdugo ang leeg niya. Ginawa ni Song na isang bihag si Chang at hiniling niya na makipagkita sa warden ng bilangguan. Nang siya ay nakipagkita na sa warden, humiling siya na ipagamot siya ng espesyal sa loob ng bilangguan, ngunit tinanggihan ng warden ang kanyang kahilingan at ipinag-utos sa mga gwardya na dalhin na siya palabas. Pagkatapos na siya ay ibalik sa kanyang selda, muli na naman siyang binugbog. Sa paglipas ng oras, siya ay dinala sa isang abandonadong pabrika, at doon ay nakilala niya si Agoo, ang naghaari heroin sa bilangguan at inutos nito sa kanyang mga tauhan na putulin ang mga braso ni Song. Ngunit, bago pa mangyaring putulin ang braso niya, sumuko si Song at pinanggakwan na susundin niya ang kanilang mga utos. Pinakawalan siya, ngunit ipinadala siya sa isang maliit na selda bilang parusa. Samantala, si Agoo, ang leader ng gang at itinawag na ang hari ng bilangguan, ay ine-enjoy ang sarili niya. Kilala si Agoo sa kanyang labis na karahasan, pati na rin sa pagkain niya ng mga eye sockets ng kanyang mga kaaway. At dahil sa kanyang nakakatakot na personalidad, siya ay naging pinakatinatatakutan na tao sa kulungan at siya ay nagbibigay suhol sa mga pulis. Kinabukasan, bumubuo ng koponan ang mga tauhan ni Chang laban kay Song, at nang makita ito ni Agoo, agad niyang ipinag-utos sa kanila ng labanan ni Song ang mga ito. Nagawa ni Song na magbigay ng malalaking suntok kay Chang, at binalik din ni Chang ang mga suntok ni Song, ngunit bigla na lang na nagulat si Chang nang hindi niya napansin ang atake ni Song at doon ay nagawa na nga ni Song na mapabagsak siya sa lupa. Pagkatapos nun ay binigyan niya ito ng sipa sa dibdib at nanalo na siya sa labanan. Hiniling ni Song na sumali sa gang ni Agoo bilang gantimpala sa kanyang tagumpay. Kawakas, sumali na si Song sa gang at nagsimulang mamuhay ng marangyang buhay sa loob ng bilangguan. Kinabukasan, nakipagkita ang warden sa isang agent ni Agoo na nagbibigay sa kanya ng gantimpala para pagpatay nito sa isang negosyante na siyang nakita natin sa simula ng pelikula. Bago siya umalis, iniutos sa kanya na kailangan niyang tapusin ang isa pang misyon. Nakilala ni Song ang mga bagong kasama niya sa loob ng kulungan, sila ay mga tauhan ng gang na nagpatupad ng pagpapatay. Nabigla si Song nang malaman niya kung gaano sila kapropesyonal sa kanilang mga larangan, simula sa isang taong napakahusay sa pagbubukas ng mga kandado, isang surgeon, isang kapitan sa hukbong sandatahan, at isang propesyonal na manlalaban. Pagkaraan ng ilang sandali, nakipagkita ang mga opisyal at ang warden kay Agoo upang ibigay sa kanya ang pabuya at ibinahagi ang mga detalye para sa susunod na misyon. Ang susunod na kailangan niyang gawin ay ang maghanap at idagdag ang isang espesyalista sa mga pasabog sa kanilang grupo. Sa loob ng ilang minuto, lulusob sila sa lugar at bubuksan nila ang safe. Pagkatapos, magnanakaw sila ng ilang mga bagay mula roon. Sa pagganap ng misyon, nakatagpo ng paraan ang isa sa mga bilanggo upang makatakas, at ang balitang iyon ay umabot sa warden, na nagutos sa kanyang mga tauhan na agad siyang hulihin. Biglang bumisita ang punong ministro sa bilangguan para sa isang biglaang inspeksyon at habang siya'y naglilibot, nagduda siya kay Agoo na itinalaga bilang isang modelo ng bilangguan. Gayunpaman, kalmado na kumilos si Agoo nang gustuhin ng punong ministro na saktan siya.
Twetring nandoon at nakita ni Song at tinulungan niyang mangdisturbo sa ministro. Bago umalis, hiniling ng ministro sa warden na ayusin ang mga bagay sa bilangguan. Nakaramdam si Agoo ng utang na loob kay Song, kaya dinala niya ito sa paborito niyang restaurant. Sa panahon ng kanilang pagkain, napatunayan ni Agoo ang katapatan ni Song para sa kanya, kaya ibinigay niya sa kanya ang tungkulin na hulihin ang bilanggo na tumakas mula sa nakaraang misyon bilang kapalit ng $100,000. Kinabukasan, sinimulan ni Song ang kanyang misyon at dahil sa kanyang mga kasanayan bilang isang detective, madali niyang natagpuan ang hinahanap niya. Lumabas si Song mula sa kanyang sasakyan upang hulihin ito at matapos ang ilang sandaling paghabol, nagawa ni Song na mahuli siya at dalhin pabalik sa bilangguan. Nang dalhin siya ni Song pabalik sa bilangguan, inutusan siya ni Agoo na patayin ang sarili niya. Sa kabilang banda, binigyan naman si Song ng gantimpala dahil sa kanyang trabaho, ngunit siya ay nakaramdam ng pagkakasala dahil sa pagtulong niya sa pagpatay sa bilanggo. Kinabukasan, itinalaga si Song bilang kanang kamay ni Agoo. Itinuro ni Agoo kay Song ang maraming bagay kung paano makaligtas sa loob ng bilangguan at inatasan siya na gawin ang kanyang pinakamahusay na paraan upang sumali sa gang. Samantalang, habang inaayos ni Song ang mga bagay, hindi niya sinasadyang makita ang warden na nagtatago ng isang bagay sa kanyang mesa, kaya naisipan niyang suriin ito mamaya. Sa pagkakataon na iyon, nagdaraos ng isang barbecue party ang gang. At sa gitna ng selebrasyon, nagkaroon ng alitan at away si Song laban sa mga dating mga tauhan ni Agoo. Bagaman ipinakita ni Song ang simpatsya sa kanya, nilalapastangan siya ng lalaki at binugbog ng malubha na nagpabago sa pagtingin ni Chang sa nangyari kay Song. Kaya iniimbitahan niya ito na magplano laban kay Agoo at pumayag naman siya roon. Pagkatapos nun ay pumasok si Song sa opisina ng warden at natuklasan niya ang kanyang sekreto. Natuklasan niya na ang warden ay nagtatago ng mga ebidensya na nagdidiin kay Agoo at sa mga ebidensyang ito natuklasan ni Song na si Agoo nga ang pumatay sa kanyang kapatid. Kinabukasan, pumunta ang agent sa bilangguan upang talakayin ng direkta ang susunod na misyon kasama si Agoo. Si Song ay nag-iispiya sa kanila at napagtanto na may kakaibang nangyayari. Nakita rin niya na pumasok si Chang at ang kanyang mga kasama na sa isang silid. Lumalabas na si Chang ay nagbabalak na baligtarin ang sitwasyon niya kay Agoo upang makuha ang kanyang posisyon. Upang simulan ang labanan, itinapon ni Agoo ang isang takal ng mainit na mantika sa isa sa mga kasama ni Chang at walang awang sinungkit ang mga mata nito gamit ang isang kutsara. Habang ginagawa niya ito, binyantaan niya ang iba pang mga tauhan niya na huwag lumapit sa kanya at dahil sa nangyari, humingi ng paumanhin si Chang kay Agoo, at pagkatapos ng pagtalikod ni Agoo, ay agad na umatake si Chang at sinaksak siya sa likod. Bigla na lamang pumasok si Song sa silid at sinagip muli si Agoo. Matapos niyang maligtas ito ay nagawa ni Song na atakihin ang mga tauhan ni Chang at siya rin ay maraming tinamong mga suntok, ngunit patuloy pa rin siyang bumabangon at nagtagumpay sa pagpapatamba sa karamihan sa kanila. Subalit, patuloy ang pagdami ng kanilang bilang, at nang siya ay malapit ng saksakin ng mga tauhan ni Chang ay iniligtas siya ni Agoo. Huminto ang laban pagkatapos na makapasok na ang mga gwardya sa silid. Si Song ay nagising sa loob ng infirmary at nagsisimulang maalala ang nakaraan niya. Naalala niya ang pagkakita niya sa bangkay ng kanyang kapatid matapos itong patayin ni Agoo, at naalala niya na walang kahit isang ebidensya ang nakuha ng mga pulis sa pagkamatay ng kapatid niya. Sinubukan ni Song na buksan muli ang kaso, ngunit tinanggihan ito ng kanyang boss, kaya siya mismo ay pumasok sa loob ng bilangguan upang makalap ng ebidensya at hulihin si Agoo. Sa pagitan nito, si Chang ay inilipat sa ibang bilangguan at sa kanyang paglipat sa daan, ibinaba siya ng mga gwardya sa isang lugar at bigla na lamang siyang sinagasaan ng isa sa mga tauhan ni Agoo at dinala siya sa ibang lugar upang doon siya parusahan. Hinanap ni Agoo kung sino ang nagtraidor sa kanya at pinakauna niyang pinaghinalaan ay si Song, ngunit sumuko bigla si Lee at nagsimulang lumuhod at humingi ng isa pang pagkakataon. Iniutos ni Agoo kay Song na putulin ang braso ni Lee gamit ang chainsaw, at nang gawin niya ito nagkaroon ng takot ang mga bilanggo kay Song at nagsimulang igalang siya. Ngunit sa kaloob-looban niya, natatakot si Song sa kung ano ang gagawin niya pa at takot siya na baka magbago siya. Napagtanto ni Agoo na nag-aatubili si Song, kaya nagpasya siyang sabihin sa kanya ang kanyang plano. Nagplano siya na sakupin ang lahat ng mga bilangguan sa Korea at humihiling siya kay Song na tulungan siya. Kinabukasan, nakipag-usap si Song sa isang tao mula sa labas ng bilangguan at ibinigay niya sa kanya ang isa sa mga recording na kinuha niya mula sa namamahala sa kulungan upang ailahad sa kanya ang mga pangyayari sa loob ng bilangguan. Determinado si Song na maghayganti at matapos ang kanyang misyon. Sa parehong oras na iyon, nagkita ang warden at ang punong awtoridad.
Alam ng punong awtoridad na tumatanggap ng pera ang warden mula kay Agoo at balak niyang ilantad ito. Pagkatapos nun, nagkita si Agoo at ang warden at inutusan siya ng warden na patayin ang punong awtoridad, ngunit tumanggi siya sa alok na iyon at nagpasyang siya mismo ang papatay sa Pangulo. Hanggang ay pumunta upang isagawa ang misyon at sinadyang pumasok si Song upang makipag-ugnayan sa taong kanyang nakausap kanina. Hiniling niya sa kanya na i-ambushin nila ang gang. Dumating ang pulis sa loob ng laboratorio, ngunit wala silang natagpuan doon dahil naisip ni Agoo na mag-ingat at binago niya ang lugar ng kanilang pagkikita. Pinatay ni Agoo ang pinuno at walang iniwan na ebidensya. Sa parehong oras na iyon, natanggap ni Song ang utos mula sa kanyang boss na tapusin ang takdang gawain, ngunit tinanggihan ito ni Song at nagpa siya na tapusin ang misyon sa kanyang sariling mga paraan. Sa kanilang pagbabalik, natuklasan ni Agoo ang planong pag-ambush sa kanila, kaya't pinadala niya ang kanyang mga tauhan upang habulin si Song. Hinuli si Song ng mga tauhan ni Agoo, at inilantad ni Agoo na papatayin siya kung hindi niya ihahayag ang katotohanan. Hindi ipinahayag ni Song ang katotohanan sa kanya at binalaan ni Agoo si Song na papatayin din niya ang kanyang kaibigan, gaya ng pagpatay niya sa Pangulo, kung hindi siya magtatapat sa kanya. Inihayag na ni Song ang katotohanan kay Agoo. Tinugod ni Song si Agoo upang hulihin siya, ngunit pumasok ang mga tauhan ni Agoo at sinaktan siya. Samantala, nalaman na ng warden ng bilangguan ang tungkol sa investigasyon ng pulis at natuklasan na nawawala ang recording sa kanyang opisina. Dahil dito, nagkaroon sila ng kaguluhan ni Agoo, ngunit hindi niya ito magawang barilin. Nagawa ni Agoo na agawin ang armas mula sa kanya. Pagkatapos nito, inatasan ni Agoo ang isang bagong warden ng bilangguan matapos patayin ang dating warden. Pagkatapos nito, inuutos niya sa kanyang mga tauhan na gagamitin nila si Song bilang isang alibay upang patayin nila ang warden ng bilangguan. Doon, ibibitay nila si Song upang ito ay mukhang nagpakamatay. Ngunit, determinado si Song na makaligtas at mabuhay. Swerte para sa kanya dahil may tumulong sa kanya at pinatay ang kuryente. Pinagtatanggol ni Song ang kanyang sarili at ipinapatomba ang mga tauhan ni Agoo isa-isa. Pagkatapos nito ay tumakas siya palabas ng kwarto upang magtago. Lahat ng mga tao sa loob ng bilangguan ay nagsimulang maghanap kay Song, ngunit maswerte siya dahil itinago siya ng isa sa kanyang mga dating kaibigan at ginamo ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, pumunta si Song sa lugar ni Agoo at sinunog ito. Sa loob ng ilang minuto, kumalat na ang apoy. Kumuha ng isang tangke ng gas si Song at inilagay ito sa harap ng kampo ni Agoo. Pagkatapos nito, nagtipon ang mga gwardya at mga bilanggo upang patayin ang apoy ngunit hindi nila ito magawa. Biglang lumitaw si Song, at iniharap ang kanyang sarili sa harap ng lahat at inimbitahan si Agoo sa isang malupit na labanan. Kinuha ni Agoo ang isang bakal na tubo at pumayag na makipaglaban kay Song. Silang dalawa ay naglalaban ng malupit at matapos ng ilang sandali, nagtagumpay si Song na talunin si Agoo at ininsalto ito sa harap ng lahat. Sa mga oras na iyon, napansin ng pulis ang sunog kaya kaagad nilang sinakop ang lugar sa tuktok ng tore. Tinamantala ni Agoo ang mga sugat ni Song at kaagad na sinugod siya. Sa kabutihan ni Song, ang pulis ay ipinahayag na sumuko na si Agoo, ngunit tumanggi siya habang nakikipag-usap sa mga pulis. Siya ay inatake ni Song at malapit na sana siyang patayin, ngunit matapos na ipaalala ng kanyang boss kung sino siya, tumigil siya sa pagtangka niyang pagpatay kay Agoo. Ginamit naman ni Agoo ang pagkakataon at kaagad na sinugod si Song. Ngunit sa huli ay binaril at pinatay siya ng mga pulis na naroon. Sa wakas, naramdaman na niya ang ginhawa sa pagkamatay ni Agoo dahil nakikita na niya na patay na ang taong pumatay sa kapatid niya. Dahil doon ay nabuwag na ang gang at nahuli na ang kanilang mga kliyente. Lahat ng mga kaso na pinangasiwaan ni Song ay muling bubuksan. Gayunpaman, mananatiling parent si Song ng ilang panahon sa loob ng bilangguan sa dahilan ng kanyang mga ginawang hindi maganda kasama na ang gang. At dito na nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.